Iniharap ng NBI at AFP ang 5 Chinese national na inaakusahan ng pang-eespiya. Pero giit ng sinasabing leader ng grupo, negosyante siya. Saksi, si Ian Cruz. January 17 nang maaresto ng mga otoridad sa Makati City si Deng Yuanqing at 2 Pinoy dahil umano sa pang-eespiya. Pero hindi pa pala natapos doon ang lahat. January 24 nang masakote naman ng mga otoridad ang 2 Tsino na galing Palawan sa NAIA Terminal 3. Sa mga videong ito, nagpapalipad ng drone ang mga suspect sa Ulugan Bay sa Palawan kung saan nakahimpil at lumalabas patungong West Philippine Sea ang ilang barko ng Philippine Navy. Ayon sa isang saksi, nito lamang January 20 hanggang 23, namataan niya ang mga Tsino sa kanilang lugar. Napapansin ko lang po sa kanila, hinahilihan na lang po may mga kanilang kilos. Ginapicture lang po nila sir, yung barko lang po ng Navy po. January 25, magkasunod na naaresto ang 2 pang Tsino sa Binondo at Intramuros sa Maynila. Sa isang condo unit sa Maynila, makikita ang naka-install na military-grade na CCTV. Kaya raw nitong i-monitor ang galaw ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy palabas at papasok ng Manila Bay. At sa follow-up operation sa Dumaguete City, isa pang Tsino na sinasabing namumunong field commander umano sa pag-espiya ang naaresto. Sa Dumaguete na ito nakatira dahil may asawa siyang Pilipina. Ipinakita pa ng NBI ang CCTV camera ng mga suspect pati na ang solar panel na nagbibigay ng power dito. Sabi ng NBI, magkakasabwat sa paniniktik ang 5 bagong nahuli at si Deng. Meron tayong mga testigo na kapag execute na sila ng affidavit that this group ay iisa. Sila lagi ay mag-meeting dun sa Palawan. Ayon sa Bureau of Immigration, matagal na rin pabalik-balik ang grupo sa Pilipinas. They have embedded themselves doon sa ating society. That's one thing that we have noticed na pare-parehas sa kanila. Some of them have been working here with a working visa. Meron sa kanila na mga may asawa na Pilipina and have been here. The earliest record that we have sa kanila was 2002. Miyembro pa nga raw ng organisasyon ang ilan sa kanila, kaya nakakasalamuha rin ng mga Tsino pati ang ilang opisyal ng bansa. Part ito ng kanilang method, they employ deception and exploitation. Sabi ko nga kanina, they would disguise themselves as harmless or members of a legitimate organization, and then they would establish contact with individuals who have access to valuable information. Naniniwala ang NBI at Armed Forces of the Philippines na tip of the iceberg pa lamang ang mga nahuli nilang Tsino na hininalang nag-espiya dito sa Pilipinas. Marami pa ho tayong pwedeng mahuli na mga ganitong activities. And we are in the process of also building up the intelligence against this. Hindi nagsalita ang ibang suspect ng tanungin namin, pero giit ng sinasabing leader nila. Spy ka daw. Ako, negosyante ako, not still. Galing sa Malabon, to Manila. So ako punta dyan. Spy ka daw. Nag-iispiya ka nga ba? Ano kami, negosyo. Not still. Totoo. Panawagan naman ng Filipino-Chinese civic leader na si Teresita Angsi sa NBI at AFP na magkaroon ng patas na investigasyon. Himayin muna ang storya bago tukuyin espiya ang mga naaresto. Ang hiling lang namin, impartial investigation. Parang himayin mo muna yung istorya bago ka mag-conclude na espiya yung mga yan. No? Kasi just from getting equipments inside his car, parang bakit nag-conclude ka na ganon? Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.